Magandang araw po, ka-coffee. For sure, nakabalitaan nyo na to. Nabuhay si Bato. Nagtaguyan eh. Ilang araw nagtaguyan, hindi natin naramdaman. Nagmamakaawa na siya ngayon. Tingnan ninyo. Kaya yung tawa ni Larry Gadon eh. Deserve na deserve talaga nila yung tawa ni Larry Gadon eh. Yung halakak ni Larry Gadon. Nagmamakaawa si Bato ngayon. Kay Senate President Chis Escudero na wag siyang isuko sa ICC. Wag siyang isuko, please. Wag siyang isuko dahil may inaayos pa siya. Pero willing naman daw siya. Pwede ba yon? Pwede ba yon? Pwede kang pwede ka mag-request. Wag muna, bigyan nyo pa ako ng 10 days. Ganon. Teka ha. Pakita ko sa inyo. Pag sa inyo pwede, sa iba hindi pwede. Matindi pala kayo talaga. Nasa balita po ng Rappler. Senator Ronald Bato de la Rosa has appealed. Umaapila. Maawa na kayo. Umaapila ako. To Senate President Francis Chis Escudero not to surrender him immediately to authorities once a warrant for his arrest is issued by the International Criminal Court. Nakakaganti sa inyo ang Rappler ngayon ah. Oy, Rappler 1 point, Bato 0. Ano to? Bakit biglang may ganyang drama? Umaapila ngayon, Senate President Chis Escudero, please. Wag mo muna akong ibigay. Protektahan mo muna ako kasi meron pa akong gagawin. Ganun ba yun? Pwede bang gawin ng suspect yun? Hindi pa tapos yung ginagawa ko. Protektahan nyo ako, wag nyo ako ibigay sa ICC. Kabado 20 na kasi ngayon si Bato. Kasi si Digong nadala na. Ibinigay ng gobyerno ng Pilipinas. Wala tayong choice eh. Commitment natin yan sa Interpol. No choice tayo dyan. Wag nyo sisihin ng administrasyon. No choice tayo. Kailangan natin gawin. So kung ginawa kay Digong, posibleng mangyari kay Bato de la Rosa. Kaya ganyan na lang ang apila ni Bato ngayon sa leadership ng Senado. Total, senador pa rin naman siya. Diba? Until now, senador pa rin siya. Kaya umaapila siya sa Senate President, protektahan siya. Maaawa ka ba dyan, Senator Chis Escudero? Senate President Chis Escudero? Hindi mo ibibigay si Bato? Itatago mo si Bato? Si Presidente nga eh. Ibinigay si Digong eh. Sa pamamagitan ni General Torre dahil commitment natin yan at wala tayong magagawa dyan. Trabaho natin yan. Tungkulin natin yan sa international community. Ang term ni PBBM, Community of Nations. Tapos ikaw, Chis Escudero, hindi mo ibibigay si Bato? Hindi pwede. Hindi papayag ang taong bayan yan kapag hindi mo ibinigay si Bato. Kahit anong luhod pa ni Bato de la Rosa dyan, Chis Escudero, ibigay mo yan. Sabi niya, hanggat kaya ng Senate President na kupkupin niya muna ako, hindi niya muna ako isurrender kung may warrant of arrest na. I hope then, narerespetuhin din siya ng executive. Ano ka, Sir Hibang? Rerespetuhin daw si Chis Escudero ng executive. Tinutukoy yung executive ng presidente. Under niya na lahat yan. PNP, DOJ, etc. Rerespetuhin daw siya. Ano yun? Hindi ba selective justice yan? Sanay na sanay kayo dyan ah. May pinapaboran, dapat hindi ganyan. Sabi nga ni Chis Escudero, nakapiring eh. Hindi dahil senador ka, hindi ka pwedeng ibigay kung may warrant of arrest ka. Ano yun? Ang presidente ka, binigay, tapos ikaw hindi. Ano to, Bato de la Rosa? Nilulugmok mo yung sarili mo dyan. Pinapahamak mo yung sarili mo. Ikaw mismo nagpapahamak sa sarili mo. Hanggat kaya ng Senate President na kupkupin niya muna ako, hindi niya muna ako isurrender kung may warrant of arrest na. Tama ba yan? I hope then narerespetuhin din siya ng executive branch of government. Kasi meron naman yan mga ganyan eh. Ganon naman ang protocol. Ganon daw yung protocol. Anong protocol yan? May ganyan palang protocol? Na pwedeng itago ng Senate President ang isang wanted ng International Criminal Court? Hindi ko alam. Baka kayo alam nyo. Baka mga ma-DDS alam nyo. Ganyan ba yung protocol? Pwede itago ng Senate President ang may isang warrant of arrest mula sa International Criminal Court? Pwede ba yun? Ganyan daw ang protocol, sabi ni Bato.
Pero, while he reiterated that he is prepared to be arrested by the ICC, he expressed hope that the Senate will protect him at least while Congress is in session so he can continue attending to his legislative work and his petition before the Supreme Court questioning the arrest of former President Rodrigo Duterte through an ICC warrant. Uy! May trabaho pa daw kasi siya. Senate President while in session daw. Ang haba ng session eh. Ilang buwan yan. While in session eh, habang buhay may session dyan. Magbe-break lang. Ngayon, naka-break. O hindi ngayon, wala kayo sa session. ICC, ilabas nyo na habang wala sa session, no? Para hindi dahilan ni Bato yan. Ang worries niya kasi, para magawa niya pa yung trabaho niya. Sir, don't worry. Hindi lang ikaw ang nag-iisang senador. 24 kayo dyan. Wala na si Angara. 23 kayo dyan. Mawala ka man, may 22 pa. Hindi ka kawalan. Huwag mo isipin sir yung trabaho. Marami dyan. Magagaling pa ng mga senador na gagawa ng trabaho mo. Kaya huwag ka mag-alala. Yan ang worries niya eh. Kailangan niya raw attendan pa yung kanyang legislative work. Don't worry, sir. May hahalili para sa'yo. Ikaw naman eh. Tapos may petition pa raw siya. Para maasikaso ko po itong aming ginawang petisyon dahil meron pa mang 10 days na ibinigay na mag-comment yung aming side, hindi immediate yung TRO. Sabi nga ng Supreme Court, we failed to substantiate our petition na very urgent na kaagad mag-issue ng TRO. But yun nga, binigyan pa kami ng 10 araw na mag-comment, sabi ni De La Rosa. Tingnan nyo yan, TRO na yan. Fake news din kayo dyan eh. May mga friends ako ka-coffee sa personal Facebook account ko, mga friends ko, abogado pa ha, abogado. Mga DDS na abogado. Please, somebody stop the plane. Sabi nila, stop the plane, may TRO na. Hibang ba kayo? Nasaan yung TRO na sinasabi ninyo? O ngayon, pahiya kayo ngayon, fake news kayo. Sabi ng Korte Suprema, wala kaming ini-issue'ng TRO. Ano yung pinagsasasabi ng TRO? Pati mga vloggers, mga DDS vloggers, fake news. Nasaan yung TRO na sinasabi nyo? Ang basa nila doon sa statement na unang inilabas ng Korte Suprema, ang sinasabi lang doon, niraffle na yung kaso. Niraffle yan kung sinong judge ang hahawak niyan. Hindi nakalagay doon na may inisyu na TRO. Pero pinalabas nila, please, somebody stop the plane. May TRO na. Nahibang na kayo dyan. Asan yung TRO na sinasabi nyo? Nagpunta pa si Torion para i-verify. Wala naman siyang nadalang TRO. Sila Philip Salvador, sila Lambino. Wala silang mapakitang TRO. Ano gusto nyo? Idadaan nyo sa VOCA? Oh. General Torre, may TRO na. Tingin nyo kay Torre tanga? Maniniwala ka sa inyo? Na porkit sinabi nyo may TRO na? Pakita nyo yung TRO nyo. Si Torre may warrant of arrest. Sabi nila, walang warrant of arrest. Nung pinakita sa kanila, pahiya itong mga to. Masama daw yung pagbasa sa phone. Bawal daw yun. Dapat physical copy. Ano ba yun? Dami naging abogado ah. Mga fake news na abogado. Totoo, mga friends ko sa Facebook, abogado ha. May TRO na raw. Naniwala kayo? Tapos chinek ko kinabukasan, binura yung post. Narealize siya siguro, o nga na walang TRO ha. Kaya tinanggal niya. Hay nako kayo talaga oh. The Senate is currently on break and will resume session on June 2. De La Rosa's term ends on June 30 and he is seeking re-election. Kaya dapat hindi manalo tong si Bato eh. Kasi kung manalo yan si Bato, i-insist niya yung pagiging senador niya. Pero kahit manalo, sige, let's assume manalo siya kasi pumapasok siya sa survey, no? Kailangan pa rin siyang ibigay ng ICC at hindi siya pwedeng protektahan ng Senado. Nakalagay ba sa immunity niya yan? 30,000 na buhay ang chinugi. Tapos poprotektahan ni Senate President. Ano yan? Hindi ako naniniwala. At hindi niya dapat gawin yan. O, nakatikim sila ngayon kay Gadon. Nabuhay si Larry Gadon eh. Kilala niyo si Larry Gadon, di ba? Malutong na BOBO. Ang nasa headline ng Politico. Nakatatawa ako sa article na to. O, kayo na bumasa. Ayaw kong basahin ng malakas. So, BOBO! Exclamation mark. BOBO. Sakit, no? Gadon to Bato de la Rosa. Sabi ni Gadon kay Bato, how can Marcos betray you when you are not even friends? Sabi kasi ni Bato, betrayed to the max daw siya. Trinaidor daw siya ni PBBM. May punto si Gadon dyan. Hindi ka kayo friends, paano kayo tatraidorin yan? Di ba? Sa pool. Pahiya, that's the best response.
Paano ka trinador? Hindi nga kayo magkaibigan, sir. O, sagutin mo to ba to? O, isa kang malaking BOBO. Sa article na ito, BOBO, exclamation mark pa yan ha. Sakit ito. How can Marcos betray you when you are not even friends? Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon hit Senator Ronald Bato de la Rosa over his remark that he felt betrayed by the decision of President Marcos Jr. to allow the arrest of former President Rodrigo Duterte. Sinasabi na natin ito sa previous vlogs natin eh. Nag-iiba-iba ng circumstances. Nag-iiba-iba ng panahon, nag-iiba-iba ng sitwasyon. Binastos nyo na yung presidente, protektahan pa ba kayo? No way. Sinabi ba talaga ito ni Bato de la Rosa? Hindi niya alam ang concept at meaning ng betrayal? Hindi siya kaibigan ni BBM, so how could PBBM betray him? Sagot ni Gadon, huwag kang assuming, sir, di kayo magkaibigan eh. Tapos masasaktan ka, nag-assume ka. Kaya ka nasaktan, huwag ka kasi mag-assume. Gadon also noted that De La Rosa initiated a Senate investigation against Marcos using the fabricated report of the PDEA agent, Correct. Remember? Jonathan Morales case. Anong ginawa ni Bato dyan? Ang haba ng airtime na binigay niya dyan eh. Ilang araw yung hearing niya dyan sa Senado eh. Kahit alam mo na nagsisinungaling si Morales, yung dating PDEA agent na puro kasinungalingan ng pinagsasasabi against the president, inalaw pa rin ni Bato yan. Binigyan niya ng mahabang airtime si Morales para maglitanya, para sirain si presidente. Tapos ngayon, magdedemand ka sa presidente, hihingi ka ng tulong sa presidente. Aba, kapal naman ang mukha mo niyan. No way! Hindi siya kaibigan ni PBBM, sabi ni Gadon. Feeling ko naman si Gadon kaibigan ni PBBM. How could PBBM betray him? So where is betrayal here? The presidential advisor asserted in a post in a Viber group, you can only be betrayed by a friend or ally. Hindi niya alam meaning ng betrayed kasi bobo siya. Sorry, nabanggit ko na yung term. Ayaw ko sana sabihin yung term na yan eh. Grabe naman si Gadon. Ang sakit naman magsalita nito ni Gadon. Nireal talk agad si Bato. You can only be betrayed by a friend or ally. Hindi niya alam meaning ng betrayed kasi bobo siya. Sabi ni Gadon. Oy, Bato de la Rosa, bobo ka daw. Senador ka, di ba? May master's degree ka pa, may PhD ka pa, PMAer ka pa, dati kang PNP chief. Yun nga lang, pumatay kayo ng 30,000 na tao dahil sa tuktok yun ninyo. Oh, bobo ka daw, sabi ni Gadon. Gadon also stressed that the cases in the International Criminal Court were filed in 2017 when Duterte was still the president. Correct. Bakit hindi nyo quinash yan? Ano sinasabi nila dyan? Motion to quash. Tatandaan ko yung ginagawa nila Roque. Motion to quash daw para burahin yung kaso na yan. Si Digong ang presidente na, ba't di niya pinabura sa ICC yan? Di ba? While he was in power, dapat ginawa niya na yan eh. Lumapit na siya kay kung kanino man, kay Xi Jinping o kung sino man pwede niyang lapitan para natanggal yung kaso niya dyan sa ICC. Presidente siya, makapangyarihan siya that time, ba't di niya ginawa yan? 2017 pa, final yung mga kaso na yan. Ano kinalaman ni Marcos dyan? Bakit si PBBM ang sinisisi niya dyan? Anong kinalaman niya dyan? Binabanatan ni Bato si PBBM na drug user. De sasabihin niya betrayed. Bakit? Kaibigan ba siya? Bobo itong si Bato. Grabe to si Gadon magsalita. Oo nga. Tinawag mo yung presidente yung drug user. Tapos, turing mo kaibigan? Feeling mo kaibigan at na-traidor ka? Gadon claimed that Marcos loyalists would not vote for De La Rosa in the upcoming elections. Ang sakit naman nito ni Gadon magsalita. Grabe naman to si Gadon. Huwag naman Gadon. Sige, joke lang. Sige, tuloy mo lang. Deserve naman nila yan. Wala yan, ka-coffee. Bali wala yan sa mga buhay na binawi nila sa tukhang nila. Magaan-gaan pa yan, ka-coffee. Marami silang dapat pagbayaran at sinisingil na sila ngayon ng taong bayan. Sinisingil na sila ngayon ng mga biktima ng EJK. Sinisingil sila ng mga pamilya ng chinugi nila dyan sa tuktok hangyo nila. Karma is real. Tapos ngayon magmamakaawa. Hay nako, si Bato okay pa. Sige, ikulong niyo yan dyan sa dahig. Pero si Duterte, bigyan nyo ng little consideration dahil senior citizen naman yan. Sige, little consideration pero hindi ibig sabihin na
favorable lagi sa kanya at pakawalan siya dyan kung ano mang request ibigay. Little consideration, allowed naman yan. Out of humanitarian, tawag natin dyan humanitarian consideration, which I think will be granted by the ICC dahil generous ang ICC. Feeling ko ka-coffee. Kasi may mga binabasa rin tayo mga analysis. Sobrang generous ng International Criminal Court sa kanila mga suspect na nasa kustodiya nila. So feeling ko naman, bibigyan ng little consideration yan. Humanitarian consideration, iyang si Duterte. No? Dahil medyo matanda na, 80 na yan. Pero si Bato, hindi ko alam kung deserve niya. Anyway, ka-coffee, dapat bang pagbigyan yung makaawa ni Bato? Ako, hindi. Senate President Chis Escudero, wag kang makinig dyan. Papahamak ka yan. And I think, hindi man ganyan kabobo si Escudero para pagbigyan niya yan. Even the President Si PBBM na. Ano, mas magaling ka pa sa Presidente. Diba? O siya, sige ka-coffee, komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section. Mabasa po yan ang iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, ka-coffee, baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page. Please like and follow. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. Ako yung pansamantala muna magpapaalam sa inyo ka-coffee. See you in my next video. Bye-bye po. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.